Alright mga amigos, alam kong excited ka na rin sa paparating na mega fight na undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez at 2 division undisputed champion Terence Bud Crawford. Pero hanggang ngayon halos hati pa rin ang opinyon ng mga boxing fans, pati na rin ng mga eksperto kung sino ang magwawagi sa laban. Kaya naman masarap pag-usapan ngayon kung ano-ano nga ba ang mga magiging susi sa tagumpay ng dalawang mandirigma at heto nga po ang walang preno TV's 3 keys to victory para sa sagupaang Canelo versus Crawford. Pero syempre paalala lamang po mga amigos na ang inyong mga maririnig ay base lamang po sa aking sariling opinyon at pag-analisa. Uulitin ko, sariling opinyon at pag-analisa. Alright, umpisa na natin ang tatlong susi para sa tagumpay ni Terence Crawford. Number 3, test the body. Kilala kasi si Canelo mga amigos na isa sa may mga malabakal na panga sa boxing. Kung ang mga light heavyweights na nga po na sina Dmitry Bivol at Sergey Kovalev hindi nagawang wasakin ang panga ni Canelo, si Crawford pa kaya na galing sa mas mababang dibisyon. Pero malay natin baka naman nasa katawan ang kahinaan ni Canelo at hindi lang masyadong pinupuntiryan ng mga nakaraang nakalaban niya. Kung minsan kasi mga amigos ang mga boksingero ay nasasaktan sa katawan pero hindi nila ito pinapahalata. Tulad nga po ng kwento ng isa sa mga pinakamahusay dumipensa ngayon sa boxing na si WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson. Sinabi niya sa isang panayam na minsan nasaktan siya sa banat sa katawan o isang body shot nung naglaban sila ni Oscar Valdez. Pero hindi niya ito pinahalata kay Valdez. Ngunit pagbalik nga daw po niya sa kanyang corner, sinabi niya sa kanyang lolo na parang gusto niyang sumuka sa sobrang sakit. Kaya naman kung ako ang nasa corner ni Crawford ay susubukan kong puntiryahin ang katawan ni Canelo dahil baka nandun talaga ang weak spot at hindi lang ito napupuntirya sa mga nakaraang laban. At hindi lang yon mga amigos, kilala si Canelo sa pagkakaroon ng hindi masyadong malakas na stamina. Medyo tumitirik sa later rounds. Kaya naman ang puntiryahin ang katawan ni Canelo kahit hindi mo siya manakaw sa pamamagitan ng body shot pero tsak na makakasagabal yun kay Canelo. Magpapahirap yun sa pagkat ng ring at ang body shot ay nakakadrain ng stamina. Now let's go to number 2, the 30 seconds rule of Sugar Ray Leonard. Since may malabakal na pa nga si Canelo at mas mabigat ng halos 3 dibisyon, kay Terence Crawford medyo suntok sa buwan para kay Crawford ang manalo via knockout. Kaya naman sa labang ito, every round napakahalaga kay Crawford. Sa aking opinyon, hindi siya pwedeng magpatumpik-tumpik dito tulad sa ibang mga laban niya na slow starter siya. Kaya kakailanganin niya rito ang taktikang ginamit dati ni Sugar Ray Leonard kay Marvin Hagler, ang tinatawag na the last 30 seconds rule o stealing rounds kung tawagin ng iba. Ang layunin ng taktikang ito mga amigos ay mag-iwan ng magandang impresyon sa mata ng mga hurado sa last 30 seconds ng round. Sa loob ng 3 minuto kada round kasi mga amigos, hindi naman natin natatandaan lahat ng nangyayari. Kadalasan yung bandang huling senaryo lang ang atin natatandaan. Kaya naman kung kada huling senaryo ng round ay doon magpapakawalan ng mga solidong kombinasyon si Crawford, tsak na kada round maaalala ng mga hurado na siya ang agresibo, mas aktibo, pumupuntos at nakakuha ng round. Tulad ng ginawa noon ni Sugar Ray Leonard laban kay Marvin Hagler. Box lang. Kinokontrol ang distansya at gumagawa ng mga eksenang maraming beses niyang sinusuntok si Marvin Hagler. Nagpapaulan ng mga kombinasyon lalo na sa last 30 seconds ng round. Hindi na importante kung nasasaktan sa suntok niya si Hagler o hindi. Ang importante na ipapamukha niya sa mata ng mga hurado na siya ang nakalalamang sa patamaan. Parang kapag nanonood ka rin ng pelikula, yung mga nasa kalagitnaang istorya parang hindi mo na masyadong matandaan. Pero yung bandang huli o kung paano nagtapos ang pelikula, yun ang tumatatak sa isip mo. Kaya naman sa akin palagay mga amigos, makatutulong kay Crawford ang ganitong klaseng diskarte kung saan magpapaulan siya ng mga solidong kombinasyon kada huling 30 segundo ng round. Lalo na't hindi naman marami bumato ng suntok si Canelo tulad ng ibang pressure fighters like Marcos Maidana at Marvin Hagler. Kung papansinin natin, hindi naman pala suntok si Canelo habang naglalakad siya o habang naghahabol. Mas gustong bumira ni Canelo kapag nakaposisyon na siya ng maayos. Now, punta na tayo sa number 1, tactical clinch control. Kung ako ba nasa corner ni Crawford, hindi ko talaga may papayo sa kanya na maipag-slugfest kay Canelo. Pag ginawa niya kasi yun mga amigos, magagamit ng gusto ni Canelo ang kanyang size and strength advantage. So upang i-neutralize ang natural bigger man at mas powerful na kalaban tulad ni Canelo, sa aking opinyon, mas magandang gamitin dito ang tactical clinch control o yung estilong kagaya kay Bernard Hopkins at Floyd Mayweather Jr. Ito ang taktika kung saan pupuntos, yayakap, exit. Puntos, clinch, exit. Puntos, clinch, exit. Don't overcommit. Sapat na siguro ang 1-2, 1-2-3 na combination, sabay clinch and then exit ka na sa range ng iyong kalaban. Tulad ng mga ginawa noon ni Bernard Hopkins kay Felix Trinidad, Holyfield kay Mike Tyson, Sugar Ray Leonard kay Hagler, Mayweather kay Canelo.
Lahat yan nagamitan ng tactical clinch control. Pero yung taktikang yan ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong boksingero. Ang epektibong clinch control ay skills din na matatawag. Hindi ito simpleng yakapan para lang makaiwas sa suntok. Isa itong technical maneuver na nangangailangan ng timing, positioning, body awareness at ring IQ. Good news para kay Crawford sapagkat mayroon siyang malupit na wrestling background. Matindi siya sa wrestling, malakas siya sa grappling at clinching. Hindi siya basta-basta kayang bulihin. Kung ating matatandaan yung pagiging balagbag ni Jeff Horn kay Pacquiao, hindi nagawa ni Horn kay Crawford dahil kayang-kaya rin siyang ipagbalibagan ni Crawford. Hindi nabubuli si Crawford basta-basta dahil sa kanyang wrestling background. At isa pa mga amigo, sa pamamagitan ng clinching, kaya mong i-prostrate ang iyong kalaban. Tulad ng ginawa noon ni Bernard Hopkins kay Trinidad, kaya mo rin ubusin ang stamina ng iyong kalaban sa paggamit ng epektibong clinching o weight dumping kung tawagin, kung saan ipinapapasan mo yung iyong katawan doon sa kalaban habang kayo ay nagkakaroon ng yakapan. Tulad ng ginawa noon ni Tyson Fury kay Wilder. Kaya naman upang i-neutralize ang mas malaki at mabigat na si Canelo, tactical clinch control, puntos, clinch, exit, sa aking opinyon ay magiging malaking tulong para kay Crawford na manalo sa laban. Now, punta naman tayo sa 3 keys to victory ni Canelo para manalo kay Crawford. Number 3, straight punches. Si Canelo ay epektibo sa mga suntok na may buwelo. Mapa left hook, right hook, overhand, uppercuts, basta't nakaposisyon ng kanyang mga paa sa kanyang nais na katayuan. Doon siya bumibitaw ng mga mapaminsalang suntok. Pero laban sa mga boxer na may mabilis na footwork like Mayweather and Dimitri Bivol, natatakasan agad ito ng mga step backs. Kaya naisip ko laban kay Crawford na magaling din gumalaw sa ring, dapat maghanda rin si Canelo ng suntok na medyo mahirap iwasan o ilagan. Good news para kay Canelo. Sa nakaraang laban ni Crawford kay Madrimov, napansin ko medyo marami-raming straight punches ang kinain ni Crawford kay Madrimov. Epektibo ang mga straight punches ni Madrimov, parang mas nahihirapan pa nga po si Crawford na ilagan ang mga mababilis na straight punches kaysa mga hooks and uppercuts. Kung sa bagay, kahit naman ipaliwanag ng science, mas mabilis naman talagang tatama ang mga straight punches kaysa mga hooks, kaya't mas mahirap ilagan ito. Now, kung hirap si Crawford ilagan ng mga straight punches ni Madrimov, palagay kong magiging susi ni Canelo para talunin si Crawford kung babanatan niya ito ng mga 1 and 2 straight tulad ng kanyang pabagsakin sina Abni Yildirim at John Ryder. Partida, mas mabibigat at mas malalaking mama pa yon kaysa kay Crawford. Kaya naman sa palagay ko, isang matinding 1-2 straight ni Canelo ay kayang tapusin si Crawford dahil na rin nga po sa size and strength advantage ni Canelo. Now, punta tayo sa number 2, samantalahin ang pagiging crowd favorite. Sasago pa ang Canelo Crawford kahit Meksikano si Canelo at Amerikano naman si Crawford at sa Las Vegas, USA ang laban. Hindi maitatanggi na mas crowd favorite pa rin si Canelo kaysa kay Crawford. So parang home court advantage pa talaga si Canelo sa laban. Idagdag pa natin dyan na A-side si Canelo. Kadalasan sa boxing ang mga A-side ay nabibigyan ng mga pribilehiyo kapag ang isang laban ay humantong sa kamay ng hurado. Hindi yan basta-basta ipinapatalo sa scorecards. Kaya naman sa aking opinyon dapat samantalahin ng kampo ni Canelo ang pagiging A-side at crowd favorite. Ang pagiging A-side at crowd favorite ay hindi lang status, strategic advantage din to sa scoring. Kaya sabihin natin hindi dapat nakakaapekto ang hiyawan ng fans sa desisyon ng mga hurado, pero psychologically may epekto ito sa perception ng bawat round. Kaya dapat magamit ni Canelo yung kanyang bentahe na yan. Pero paano nga ba masasamantala ni Canelo ang kanyang pagiging crowd favorite? Simple lang, sumangga na si Crawford hanggat gusto niya. Basta sumuntok lang si Canelo ng sumuntok, kay tumama man yan o hindi, tiyak na maghihiyawan ng mga tao. At ang hiyawan ng mga tao sa loob ng arena ay nakaka-impluwensya rin sa desisyon ng mga hurado kung kanino nila ibibigay ang bawat round. So dahil crowd favorite si Canelo, dapat samantalahin niya yan para kahit hindi niya ma-knockout si Crawford, dumating sa kamay ng 3 hurado ang huling desisyon ng laban, malaki ang tsansa na mabigyan siya ng pribilehyo ng isang A-side. Dahil sa bawat suntok ng isang crowd favorite na may hiyawan, kung minsan kahit hindi ito kumonekta ng solido, napapasang-ayon ng mga hurado na ikaw ang nakalalamang sa laban. Now, punta na tayo sa number 1, gamitin ang mapanlinlang na suntok. Kung si Crawford ay isang switch hitter at nakakalitong kalaban, well, si Canelo naman po mga amigos ay nagtataglay ng mga mapanlinlang na suntok. Posibleng wala pang nakalaban si Crawford na kasing mapanlinlang ni Canelo. Bukod sa mga bintay ni Canelo sa lakas, tibay, bigat at experience, posibleng magamit din ni Canelo ang kanyang husay sa paggamit ng mapanlinlang na suntok. Lalo na't galing sa mababang timbang si Crawford, posibleng kada suntok na tatama sa kanya ay iindahin niya. Sa laban ni Canelo kay Triple G tulad dito,
nalinlang ni Canelo si Triple G. Sa mababa ang buwelo ng left hook ni Canelo, kaya't inisip ni Triple G na sa bodega siya babanatan. Bumaba ng bahagya ang depensa ni Triple G patungong bodega, pero laking gulat niya na sa pangapala papunta ang suntok ni Canelo. Nalinlang din ni Canelo si Sergey Kovalev noon. Muling umamba si Canelo ng mababang buwelo para isipin ni Kovalev na sa bodega siya babanatan. Nang bahagyang bumaba ang depensa ni Kovalev, bumukas ang depensa niya sa muka. Wala siyang kaalam-alam na sa mukha talaga siya target banatan ni Canelo. Sa lakas ng tumama na wala ng balanse si Kovalev, dahilan upang maging bukas para sa isang pamatay na suntok. May mga mapanlinlang na suntok din si Canelo na inaangat naman niya ang kanyang kanang kamay para bumukas ang depensa mo sa kanyang uppercut. Tulad nga po sa tagpong ito, makikitang inangat ni Canelo ang kanyang kanang kamay sabay banat ng left uppercut. Para sa akin, yung mga ganyang klaseng mapanlinlang na suntok ni Canelo ay isa sa kanyang susi para talunin si Terence Crawford. So yan po mga amigos ang aking mga nakikitang 3 keys to victory para sa sagupaang Saul Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man